Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Jitsi Cruz from OFW Center. Ako rin po si Christopher Lee from Overseas Operations Department. Ngayon pong araw po, itatalakayin po namin kung ano po ang Pag-ibig Fund at kung ano po ang serbisyo at benepisyo po na nayahatid po nito sa ating mga miyembro. Sir Chris? Ayan. So, unang-una siguro bago natin i-discuss yung mga benepisyo, paano nga ba maging miyembro ng Pag-ibig? O kaya, kailan ba nagsimula ang Pag-ibig? Lalo na sa ating mga kababaeng OFW. So, sa bisa po ng Republic Act 9679, pinalawak na po ng Pag-ibig ang coverage sa pagiging miyembro. So, simula po noong January 1, 2010, naisama na po ang ating mga kababaeng OFW sa pagiging miyembro ng Pag-ibig. So, pag ikaw ay magpa-process, especially dun sa POEA, o kaya any process center ng POEA, automatic po, required na po silang magrehistro sa Pag-ibig. So, simula po ng 2010, naghulog na po ang ating mga OFW, and starting from that date, pwede na silang mag-avail ng iba't ibang mga benepisyo sa Pag-ibig. Ayan. So, sa mga benepisyo, ano nga ba, Miss Jits, yung mga benepisyo natin sa Pag-ibig? Okay, bago po ang ating mga benepisyo, talakayin po muna natin kung paano ba magpa-member sa Pag-ibig Fund. Ayun, yun pala yung nakalimutan natin. So, ayan, paano po ba ang mag-register? registration? Sa ngayon po, mas pinadali na po ang registration ng Pag-ibig Fund. So, pwede na po sila mag-register online. So, after registration po, makukuha na po nila ang registration tracking number. Then, after 2 to 3 days, pwede na nila makuha ang kanilang permanent number. Pwede na rin nila makuha ang kanilang mga transaction card o kaya pwede na rin sila mag-avail ng iba pang card ng Pag-ibig. Pwede na rin sila magsimula maghulog. O saan po ba maghuhulog ang mga ating mga OFW members? Meron po kami mga iba't ibang post sa abroad, katulad po na sa Asia Pacific, sa Hong Kong, meron po kami mga accredited remittance center sa Taiwan, sa Korea, sa Brunei, sa Malaysia po, sa Japan, sa Singapore po. Sa Europe naman po, meron po sa Italy, sa Rome, Milan, at Greece, meron po, at saka sa London. Sa Middle East naman po, meron sa Jeddah. Sa KSA po, meron sa Jeddah, Dammam, Al-Khobar po, UAE, at saka po Qatar, Kuwait din po. Pwede rin sila maghulog sa mga satellite offices natin. Pwede rin sa Bayad Center. Marami na pong mas pinalawak na po ang mga pwedeng pagbayaran sa Pag-ibig Fund. Ayan, napakarami pala, no? So, bukod po sa nabanggit ni Miss Jitsi, nakatayap din po tayo sa mga remittance centers abroad. So, meron po tayo dyang iRemit, sa Ventaha, meron din tayo sa mga bangko, sa Metrobank, sa PNB, Asia United Bank. So, importante lamang po, tandaan natin, sa paghuhulog, kailangan po ang Pag-ibig number. So, kung ikaw ay dating member at hindi mo pa alam ang inyong Pag-ibig number, anytime, lapit po kayo sa ating mga post kung nasa abroad kayo, o kaya punta po kayo sa pinakamalapit na branch ng Pag-ibig dito sa Pilipinas, o kaya anytime, pwede kayong tumawag sa amin sa 724-4244 para malamang ang inyong mga Pag-ibig numbers at eventually makapaghulog. Ayan. Kadalasan po yung mga tanong, kung dati ka ng Pag-ibig member, ano ba mangyayari sa dati mong hulog? So, yung kung dati na silang local, kailangan pa ba nila magpa-member ulit? So, i-check lang po ng Pag-ibig kung meron na po kayong membership dati. So, hindi na po kailangan gumawa ng panibago. Mag-reactivate lang po kayo ng membership. So, itutuloy lang po yung hulog nyo simula from your local employment hanggang maging overseas po kayo. Ayan, yun yung tinatawag natin portability of membership. So, once na member ka na ng Pag-ibig, you carry with you your contribution. So, nasa pangalan mo pa rin siya. Hindi problema kung hindi mo alam yung Pag-ibig number dahil ang tatanungin lang naman sa'yo kung magbe-verify ka just in case di mo alam yung number mo, saan ka nagtrabaho dati. So, from that, pwede nating i-trace saan ba yung location ng employer, saan siya possible na branch na pwedeng nagbayad. Ayun, yun yung mga ganong scenario. So, bukod po doon sa nabanggit ni Miss Jits, ano po ba yung kabuuan ng
benepisyo natin sa pag-ibig. So, unang-una kasi ang pag-ibig, meron siya kaming dalawang core value. So, una po yung o kaya mission. So, una po yung savings, yung pag-iipon, at pangalawa yung housing. So, unahin po natin ngayon yung saving side or yung provident saving side ng pag-ibig. So, being as member ng pag-ibig, Miss Jits, ano po ba yung ipon na sinasabi nila? Okay. Yung pong ipon po, ito po ang mga hulog lahat ng OFW. So, kung personal po kayo nagbabayad, monthly po kayo nagbabayad, lahat po yun naiipon. So, lahat po yun, mawi-withdraw nyo po. Meron po kami mga tinatawag na grounds for withdrawal. So, kailan lang po ba pwedeng i-withdraw ng pag-ibig member ang kanilang mga savings? So, una-una po, kailangan po naka 20 years po kayo na contribution, wala po dapat itong lagtaw, o kaya naman po, retirement age, kung umabot na po kayo sa edad na 60 years old, o pwede na po nila ma-withdraw savings, termination sa trabaho, total disability, insanity, o kung kayo po ay magmamigrate na po sa ibang bansa, pwede na pong dali ng inyong pag-ibig savings. At sa ngayon po, sa debt po, na pwede na rin po makuha. Ayun. So, ayun, i-ano lang po natin, i-summarize natin. So, as member po ng pag-ibig, ang membership na maturity natin ay 20 years. Yes po. Gaya po na nabanggit niya. So, para magamit po natin yung ground na yon, dapat meron tayong 240 months of contribution. That is 20 years nga po. So, just in case may laktaw, wala namang problema, pwede mong i-withdraw yung hulog mo. Just in case, 20 years ka ng member, tapos may laktaw yung hulog mo na at least 2 years, pwede mong bayaran yon para mai-withdraw lahat ng hulog mo. Tama po. Pero kung talagang hindi kaya, pwede namang antayin yung retirement age, which is nabanggit nga niya kanina. Meron din yung isa, kung mayroon kang malubhang sakit at hindi ka na fit to work, pwede mong gamitin yun as a ground, yun yung termination by reason of health. Yung isa, total disability. So, we have to stress this out na total disability po. Pero hindi naman ganun ka-strict ang pag-ibig. Ang definition kasi niyan, just in case naputol yung isang kamay mo, partial lang yon. Yes. Kasi nga ang definition ay total. So, dapat dalawa. Pero hindi naman talaga actually ganun. Ang guidelines po ng pag-ibig, basta na-declare ka ng physician mo na totally disabled for at least unfit to work and totally disabled ka for at least 120 days, automatic pwede kang mag-claim. Yes. Ayun. Okay. Bali, yung po sa savings din po, hindi ko pa nabanggit kanina na yung lahat po ng hinuhulog nila, tumutubo po yun ng dividendo. Ganun po ba? Yes po. Yung pong mga hinuhulog po ninyo sa pag-ibig, hindi lang po yan iniipon. Kumbaga, meron din po siyang tinutubong dividendo na pinagmamalaki po namin na mas malaki po tayo sa bangko. Meron po 4.17 last year. 4.17 po last year ang ating interest. So, lahat po yon kasama nung tumubo na dividendo ay yung hinulog at tinubong dividendo, mawi-withdraw po yun. Pag po na-reach po nila yung mga membership maturity o di kaya po nag-occurred sa kanila yung grounds for withdrawal. Ayan. Sa grounds for withdrawal po nga pala, whichever comes first po rito So, kung ikaw ay wala pang 60 pero 20 years na ang membership mo, pwede mong i-withdraw yung pera mo. So, hindi mo na kailangang antayin yung mag-60 ka para mag-withdraw. Pero mas in-advise kasi namin na sa retirement talaga i-withdraw. Yes po. Kasi kung medyo bata ka pa ngayon, inabot mo na yung 20 years maturity, definitely pag 60 ka na, malaki na talagang pera mo. Kasi annual po yung dividends o tubo niya sa pag-ibig. So, hindi nyo po pala na itatanong, saan ba kinukuha ng pag-ibig yung dividendo? Actually, kinukuha po yan sa 70% ng annual net income ng pag-ibig. So, nakasaad po sa RA 9679 na 70% ng annual net income ng pag-ibig ay ibibigay sa lahat ng mga miyembro bilang dividendo. So, kaisa po kayo lahat, kung ikaw ay naglo-loan, kaisa ka dun sa mga rason kung bakit malaki ang dividendo sa pag-ibig. Kaya na-advise natin sa mga miyembro, mag-loan lang na mag-loan.
at maghulog na maghulog para mas malaki po yung dividendong Yes babalik po. sa inyo. Yes, sir. Yung dividends kasi share mo yan eh. So habang mas malaki yung sinishare mo sa pag-ibig, mas malaki yung hulog mo, mas malaki yung babalik na dividendo sa iyo. At lalong patagal ng patagal, mas lumalaki yung dividendo. Kasi compounded po siya. Ang Compounded. baga dyan po ay nabanggit ni Miss Jits, ito ay tax-free. Yes po, tama. So buong-buo makukuha mo Tax-free. siya. Ayan. Okay. Bukod po dun sa savings, pwede po sila makakapag-avail ng multipurpose loan at calamity loan. So, unahin ko po muna yung multipurpose loan. Sino lang po ba ang pwedeng makapag-apply nito? Una-una po sa lahat, yung multipurpose loan po ay yung panandalian, pangangailangan po ng ating mga miyembro kung kailangan po nila to. So, kailangan po ay may 24 months contribution kayo at updated po kayo ng 5 buwan. Tama po. Apo. 5 buwan. Apo. So, ilan lang, magkano po ba makukuha ng ating mga miyembro? So, kung ikaw ay nakapaghulog na ng 24 months up to 59 months, pwede ka makapag-loan ng 60% of your total savings. So, para i-illustrate po natin, for example, Sir Chris, nakapaghulog ka ng 10,000 sa pag-ibig. Ang maloloan mo ay 60%. So, 6,000 na. 6,000. Opo. So, ina-advise po namin ng mga miyembro namin na mas malaking hulog, mas malaki din po yung kanilang pwedeng maloan. So, bukod po doon kung marami na rin po yung inyong savings from 60 to 119 months, pwede po kayo makapag-loan up to 70%. Tapos, kung 120, pataas po ang inyong mahulog, 80% po ng inyong maloloan ang inyong pwedeng maloan. Tapos po, ang interest rate po niya, 10.75% per annum po yan. 2 taon niyo po babayaran. After a month po na pagkakuha niyo ng cheque ninyo, ng loan proceeds ninyo, mag-start na rin po kayo magbayad. Ay ma'am, pwede po bang i-renew yung loan? Kailan Yes po ba po. pwede mag-renew? Every 6 months po, pwede na po kayo mag-renew ng loan, provided din po na updated po ang kanilang loan payment. So, Okay. hindi po pwedeng mag-loan kapag wala pong bayad yung Paano po pala yung ano ma'am, yung balance sa previous loan? I-offset po ba siya? O paano po? Sir Chris ka. Ayan, so ako na siguro sasagot. So, ganun po. Pag renewal po siya from multipurpose loan to another multipurpose loan, i-offset po yung balance sa previous loan. So, yung proceeds mo dun sa second loan mo, yun po yung balance dun Yes. sa naging loan mo nung huli. So, hindi mo siya Ayan. makukuha ng buo. Hindi mo siya makukuha ng buo Kasi kung meron ka pang renewal loan. lang siya kasi may balance pa. Yes po. So, mas ina-advise natin ang mga miyembro, kung may balak kayong laging mag-renew ng inyong mga multipurpose loan, lakihan po natin ang hulog. Kasi yung naluloan nga po, gaya nabanggit kanina Miss Jitsi, base po siya sa inyong contribution. So, percentage ng total savings mo or total accumulated value. Yung TAV po pala o total accumulated value, ito po yung mga pinagsama-samang hulog mo, hulog ng employer mo kung meron ka dito sa Pilipinas dati, at yung tinubo niya annually. So, combining those three, yun po yung tinatawag nating TAV or in total savings. Ayan. Okay po. Discuss ko naman po yung calamity loan. Calamity loan. Yes po. Sige Ito pa. po, recently lang, marami po nangyaring kalamidad sa atin. So, sino po pwede makapag-apply nito? Ito po ay para sa mga miyembro lang po na affected within the areas of yung calamity. Kung Yes. kung na-declare po ng Office of the President, local government po Sanggunian na ang inyong area po ay under state of calamity, pwede po kayo makapag-apply nito at automatic po na 80% po ng inyong total savings ay pwede nyo ma-loan. So, hindi po kailangang 10 years pataas ka ng member para 80% ma'am, no? Hindi po. Basta naka 2 years ka At least 2 years. Naka 2 years ka na nahulog, lahat 80% of your total savings pwede nyo po ma-loan. Yes. Provided lang din po na updated din po ang kanilang record Ang at contribution. 6 months po dapat updated. Then, ang interest po nito ay binibigay po namin sa mga miyembro. Pinakamababa po siya, 5.95%. 5.95%. At babayaran din po siya after 3 months. 3 months. So, may grace period po tayong 3 months. Ayan. Just in case po pala sa mga miyembro natin, meron kayong multipurpose loan, tapos nagkaroon po ng calamity, pwede kayong mag-apply. Hindi po siya gaya dati na ino-offset na.
yung balance mo dun sa makukuha mo sa calamity loan. Bali ngayon po, hiwalay na siya. So, buong buo, makukuha mo yung 80% ng savings mo as proceeds sa inyong calamity loan. So, hiwalay po siya na loan mo dun sa multipurpose loan. So, dalawa po magiging loan mo. Okay. So, pag mag-a-apply po kayo ng calamity loan, so may application form po tayo dyan, 2 valid ID. Dapat po yung at least 1 valid ID po ay nakalagay po yung address na residence po kung para ma-check din po namin kung under state of calamity rin po yung kanilang lugar. Yes, tama po yan. So, up next po yung ating housing loan. Ayun, so dito na po tayo sa housing loan. So, gaya pa rin po ng multipurpose loan and calamity loan, ang pinaka-requirement na Pag-ibig ay dapat 2 years member ka ng Pag-ibig. So, meron kang 24 monthly contributions. So, ano ba yung pwede mong i-apply o pwede mong i-avail sa housing loan? So, pwede tayong bumili ng bahay at lupa. Pwedeng lupa lang. Yung lupa dapat po residential. Hindi po pwede ang commercial, agricultural, or maritime lot. Pwede rin pong meron kayong sariling lupa. Pwede nating patayuan ng bahay. Kung medyo may kalumaan ng ating bahay, pwede nating ipa-renovate, ipa-improve. So, pwedeng dagdagan ng floor or i-extend. Pwede rin po ngayon bumili ng mga condominiums, mga townhouse, o kaya refinance. As in case meron kayong mga housing loan doon sa mga banks, pwede nyo ilipat sa Pag-ibig provided meron na kayong at least 1 year payment period sa kanila na updated po. So pwede nyo ilipat sa Pag-ibig. Pag-ibig yun para mas makapag-avail ng mas mababang interest rate. Ayan. So magkano nga ba interest rate? Nabanggit ko na lang din. Bali ngayon po sa rate ng Pag-ibig, very competitive na po siya. Halos pareho na siguro sa mga banks. 6.5 po pinakamababa ngayon, 6.985, 6.50, 6.5 po. Ayan. To be exact. So, may repricing period po siya na 3 years. So, yun po yung magiging interest nyo for the next 3 years. So, after 3 years, magkano po interest ko? Just in case. Yung interest rate po kasi ng Pag-ibig, nag-iiba every 6 months. So, just in case nag-apply ka ngayon at 6.5 yung interest rate, naka-fix na po yan for 3 years. So, after 3 years, kung anong rate po yung inabutan niya, yun po yung magiging interest rate mo na, or just in case gusto mong mag-iba ng interest, okay, payment period, pwede nating ipa-restructure yung loan mo. Ayan. Pwede silang pumili ng kanilang repricing period, di ba? Yes, pwede pong mamili ng repricing 3 period. 3 years, 5 years, 10 years, 15 years. So, depende po sa kanila kung saan sila magiging convenient sa pagbabayad. Tama po. Bali, just in case, yung ano po pala, yung ating membro ay nagpa-shorten or lengthen, i-advise namin na isang beses lang yun pwedeng gawin. Just in case, compute po, yung tinatawag nilang recomputation. Paiiklian o papahabaan yung term ng loan nila. Ang ina-advise natin sa ating mga miyembro, i-avail mo yung pinakamahaba, tapos para mas ma-avail mo rin yung mas mababang monthly amortization. Just in case meron kang extra, pwede kang magbayad or mag-advance sa principal para automatic yung principal balance mo sa Pag-ibig at yung term ng housing mo ay automatic umiikli. So, hindi mo naabutin yung 30 years or 20 years dun sa pagbabayad. Clarify lang po natin yung sa advance payment. Dapat po equivalent to sa amortization. Yes, diba? at least equivalent po sa inyong monthly amortization. Kasi kapag hindi siya equivalent, mapupunta ito as advance payment. As advance payment. Iipunin po siya as advance payment. Ayan. So, ano pa po ba? Mga requirements po. Requirements, ayan. As OFW, karaniwan ang tanong po, ano nga ba requirements? Kasi OFW po kami, nasa abroad lagi. So, ang ina-advise po namin sa ating mga miyembro, kung nagbakasyon man kayo, pwede kayong magdala na ng inyong mga valid employment contract. Dapat authenticated po siya. Pwede na kayo mag-sign dito sa Pilipinas ng special power of attorney.
Dahil kailangan po talaga yun pag ibang tao na yung mag-a-apply. Lalo na kung aalis kayo sa abroad, kung sino po yung trusted representative nyo, siya po dapat yung nakalagay sa attorney in fact. So, Yes. lahat po ng mga dokumento, siya po lahat yung mag-aasikaso. Hindi siya pwedeng ipaasikaso sa iba dahil hindi po siya tatanggapin ng pag-ibig. Kung sino yung kung hindi siya nakapangalan dun sa SPA, di ba? Pero pwede po ba, ma'am, kahit hindi ka mag-anak sa SPA? Pwede po. Pwede. Basta interested. Yes, trusted Basta representative. pinagkakatiwalaan. Kasi may mga cases tayo, yung OFW, nagtitiwala kung kani-kaninong ahente siguro. Pag uwi nila, kala nila may housing loan. Dami na nilang kinash out. Tapos pagdating nila rito, wala silang bahay. Yes, marami Kaya mas pong maganda ganyang dun sa cases. pinagkakatiwalaan po natin. At wala po dun sa processing fee po natin. Wala na po silang ibang babayaran kundi yung appraisal fee at yung processing fee. Then prior to loan takeout, another 2,000 pesos po, 'di ba, para sa processing fee ng prior to loan takeout. Yes. So wala na po ibang babayaran yun. Ayun. Ayun po siguro. Bago siguro tayo mano sa ibang natin, ibang mga topic, mag-break po muna tayo siguro ng saglit, mga 2-3 minuto. Salamat po. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Narinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi Ayun, magandang umaga We're pong back. muli. And ayan, andito pa rin po ang inyong lingkod, Christopher Lee. At ako naman po si Miss Jitsi Cruz. Ayan, so brief recap lang po sa mga na-discuss natin kanina. Yun po yung ating mga membership, yung Provident Savings side ng Pag-ibig, kung paano po mag-avail ng mga multipurpose loan, calamity loan, housing loan, ayun po. So ngayon po, i-discuss natin yung Eligibility po ng housing loan application. So, pwede na po ba kayo makapagpa-member agad kahit wala ka pang contribution? housing loan. Makapag-loan Yeah. agad ng housing loan. Yes po, Yan. makapag-loan agad ng housing Makapag-avail loan. agad ng housing loan. Yes. Ayun. Actually, karaniwan tong natatanong Miss Jits, no? So, kung first time mong member ng Pag-ibig, pwede ka agad mag-housing loan. Provided, bayaran mo yung equivalent ng 24 months na contribution mo. Monthly savings. Monthly savings
na at least 200 pesos Per month. So, So, 200 pesos per month lang, pwede ka na makapag-apply ng housing loan. So magkano ba yung malulon actually? So ngayon po, dati ang maximum loanable amount ay 3 million. Ngayon po, tinasan na natin, ginawa nating 6 million. Po. So ang basihan po sa pag-grant ng loan po natin ay dun sa ating capacity to pay, Yes. yung appraisal value ng property. At sa halaga ng binibili. At sa halaga mismo ng property Yes, po. o yung actual value niya, actual price. Ayan. So, may mga katanungan tayo rito na gusto siguro, ito rin siguro katanungan ng iba. Do's and don'ts when applying housing loan. Yes. So, ano ba yung mga hindi pwedeng ipasok sa pag-ibig fund? Okay. Ayun, po. yung mga hindi, yung gaya na banggit natin kanina, hindi pwede yung commercial Yes lots. po. So, hindi ka pwede mag-loan sa pag-ibig para magpatayo ng commercial building, mga tindahan, mga ganon. Hindi rin pwedeng gamitin ng Agricultural, gusto mong bumili ng 1 hektarya ng lupa, hindi rin pwede. Tapos may limit tayo dun sa sukat ng residential lot. Hindi po dapat mag-exceed ng 1,000 square meters. So, importante po yon yung sukat ng ating bibilin. Ayan. Sa condo naman po, less than 18 bawal po. Diba? Yes, hindi po dapat bababa ng 18 square meters. Yung kanilang Ayan. ipapasok sa pag-ibig. Miss Jeets, paano nga pala kung naturalized citizen siya sa US? Ibang bansa, okay. Pero pinanganak sa Pilipinas. Pwede As po ba long siyang as- mag-housing loan? Yes po, as long as na natural born Filipino ka, pwede ka makapag-avail ng benepisyo na isang OFW member. So, hindi naman kailangan maging dual citizen, basta natural born Filipino ka. Okay. How about foreigner po? Pwede bang mag-avail? Kahit condominium. Pwede po ba siyang mag-apply? So, ano nga ba si Ayun. Chris? Base sa kaalaman natin, pwede po. Yes. Sa mga condominium units. Ayan. Pwede po mag-apply ang mga foreigners. Ayan. So, ibang tanong, documentary requirements, nabanggit ko na po kanina, yung valid employment contract, siguro yung copy ng passport, valid IDs, then SPA po, pinaka-importante, lalo na't kung paalis na ating membro. Ano pa? Where to apply? Saan ba pwede mag-apply? Okay. Yung housing loan po, dito lang siya sa Pilipinas pwedeng i-apply. Hindi po pwede sa mga post natin abroad. Yes po. So, pwede nyo siyang ipasa kung within NCR yung property dun sa main office po ng housing sa Mandaluyong Jelp Business Center Building. Kung bandang south, meron po tayo sa may Calamba, meron tayo sa may Imus. Bandang dito malapit sa Metro Manila, meron tayo sa may Antipolo and Camias. Kung nasa region na po, nasa province na po yung property, nearest Pag-ibig branch na po siya. So, pwede nyo siyang i-apply sa pinakamalapit na branch ng Pag-ibig. Ayan. So, ayan po siguro yung housing natin. Another po tayo topic. So, siguro nabalitaan nyo yung dagdag ipon raffle promo ng Pag-ibig. Part 3 na po Part ito. 3 na siya. Ibig sabihin, pangatlong taon na. Yes po. Ayan. Sino lang po ba ang pwede sumali dito sa raffle promo na to? So, sa ikatlong taon po namin ng OFW Dagdag Ipon, kailangan lang po nakapag-remit po kayo ng at least 600 pesos sa inyong monthly saving. So, kung kayo po ay nag-remit ng MP2, di kaya loan, hindi po ito kasali. Just for clarification lang po, na membership savings lang po ang pwedeng makasali dito sa raffle promo na to. So, ang promo period po nito is from June 1 to December 31. So, kunyari po, nagbayad po kayo nung May from January to December. Kasali po ba yung aking binayad? Hindi po. Ibig sabihin po, yung mga pinagbayaran sa date na simula June 1 up to December 31, yun lang po yung makakasali. So, necessary po ba na kailangan 600 pesos yung per month yung hulog? So, hindi din po. So, for example po, kayo po ay nakapaghulog ng 100 pesos per month. Basta sa every single transaction o sa resibo po, naka 600 pesos po kayo, meron po kayong isang raffle entry. At pinakamaganda din po nito kapag lumagpas kayo ng
pag nakapagbayad kayo ng at least 3,000 pesos, meron pa po kayong isang bonus raffle entry. So, paano po ba sumali dito? So, meron po kami sa mga branches na form o sa mga post abroad na pinapa-fill outan, kami na po ang nag-register nito. Pwede rin po kayo diretso mag-register sa aming website sa www.pagibigfund.gov.ph, tapos pindutin nyo lang po yung link na meron nakalagay na join the raffle. So, kailangan lang din po updated yung inyong membership information. Ibig sabihin, meron po kasing lalabas doon, Sir Chris, na hindi, pag in-enter mo yung inyong Pag-ibig ID number, tapos hindi ka nakapasok agad dun sa parang ano tawag dito, mga dialog box. Yes. Kailangan mo muna mag-proceed para i-update ang inyong information. So, may lalabas po na ibang link doon po muna kayo pupunta. So, minsan po, nagkakaroon ng mga cases na nagpunta sila doon, akala nila registered na sila. So, babalik ulit kayo doon sa Join the Raffle na website. Tapos, i-enter nyo ulit yung Pag-ibig ID number nyo. Once natapos na po kayo mag-update, ilalagay nyo po doon yung inyong email ad kung saan kayo pwedeng, kung saan nyo matatanggap ang inyong mga raffle entry. Yung contact number nyo po, pwede rin po sa abroad, just in case po manalo po kayo, doon po kayo kukontakin, at saka yung country destination. So, within 24 hours po, marireceive na nila yung kanilang email notification, nakasali sila, at pati yung kanilang mga raffle entry. So, ano rin po ito, wala po itong raffle ticket. Raffle entries lang, mga numbers lang po siya nakalagay. Hindi po, wala po mga stub o coupon. So, ikikip nyo na lang po yun. Pag nanalo po kayo, ipapakita nyo po yung email na yun as proof po na sa inyo po yung mga raffle entries. So ngayon po, dalawa na po yung nanalo sa Middle East. So, sana po mas marami pa po manalo sa iba't ibang parte ng mundo. Ayan. Magkano nga ba yung mapapanalunan, Miss Jits? Ayun Di po. yata natin nabanggit. Okay. Tsaka kailan po yung draw? Yung promo po Ayan. natin is January 22, 2. January 22, 2015, 2016. So, Yes. next year na po yan. So, ang mapapanalunan po natin sa Grand Draw ay tumataginting na 10,000 US Oh, dollars. Tax-free po yan. So, may mga consolation prize din po kami katulad po ng round-trip airfare. Kung saan nila gustong destinasyon, round trip po yun. Tapos, MacBook Air, iPhone 6. Yun po yung mga pwede nila mapanalunan. Ayan. So, sa mga kababayan natin dyan na gusto pang humabol, Yes po. meron po tayong Until December 31. So, para sumali. Mas malaking remittance po ninyo, mas malaki po yung inyong chance na manalo. Yes. Kasi mas marami po kasing raffle entries. Oh, So, tsaka dito kasi ito yung raffle na hindi ka malulugi. yes, tama. Kasi yung kapalit ng ticket mo ay mismong savings mo na. So, pinapadagdagan lang yung savings mo, bibigyan ka pa ng chance ng Pag-ibig manalo ng 10,000 US dollars. Hindi to parang loto na pag Oh. nilagay mo lang yung pera mo dyan, Oh. tapos hindi ka nanalo, wala nang babalik Yes. sa'yo. Dito, savings mo pa rin yung mga Mapupunta hinulong. pa rin sa inyo. Ayan. So, yun po yung dagdag ipon raffle promo natin. Okay. So- So, yung, meron, in addition to our, nabanggit ko po kanina, yung MP2. Ano ba yung MP2, sir? So, in Ayun. addition po para yun sa mga miyembro po ng Pag-ibig 1. Okay, Ayun, sir. ano nga ba yung MP2? Di ba merong MP3, may MP4. Sa Pag-ibig, MP2 pa lang. Ayan. So, ano ba yung MP2? Yes, sir. Actually, napakagandang investment. Yes po. Lalo na sa ating mga kababayang OFW. So, kung gusto mong mag-invest o mag-ipon sa maikling panahon lamang, mag-avail ka po ng Modified Pag-ibig 2 program ng Pag-ibig. So, ang Modified Pag-ibig 2 program, ito ay voluntary savings program kung saan ang miyembro ay maghuhulog lamang sa loob ng 5 taon. Ang minimum na hulog po rito ay 500 pesos lamang. Kung kukumpara natin dun sa regular membership natin na mandatory, meron din siyang tubo o dividendo. Ang maganda po sa Pag-ibig 2, mas malaki po siya. 0.5%. Last year, 4.67. So, 4.67% na dividend po niya. Ang maganda dito, ito ay tax-free. So, same thing dun sa Pag-ibig 1 o regular membership natin, government guaranteed.
So safe na safe po ang pera natin sa Pag-ibig. Regarding po sa paghuhulog, not necessarily po na 500 monthly lang ang hihuhulog nyo. Hindi pa po mas malaki. Pwedeng mas malaki kasi nga voluntary siya, then anytime pwede nyong hulugan kung kailan nyo gusto, not necessarily monthly, annually, semi-annually. Pwedeng one time, big time kung gusto nyo, hulugan mo ng 1 million, mas maganda po yun. Tama, mas malaki Ayan. pong interest yung tutubo dito. At clarification lang po, hindi po agad pwede makapagpa-member ang OFW nito kapag wala silang Pag-ibig One. Walang Pag-ibig One. Kasi ang pinaka-requirement po ng pag-apply ng Modified Pag-ibig 2, dapat regular member ka dun sa mandatory membership, whereas regular Pag-ibig member, importante active member ka rin para makapag-apply ng Modified Pag-ibig 2. So, paano nga ba mag-apply ng Modified Pag-ibig 2? So, ngayon po, napakadali na. Kahit sa cellphone mo lang. Punta ka lang sa website ng Pag-ibig sa pagibigfund.gov.ph. Puntaan mo lang e-services na link. I-click mo lang yung Modified Pag-ibig 2 program enrollment. Yes po. Then, from that, hawak mo yung Pag-ibig number mo. Ikikiin mo lang siya. Then, ayun na. May fill up ka lang na ibang mga details. Yes po. Automatic lalabas na doon yung Modified Pag-ibig 2 number mo. So, So, merong separate na number para Yes. sa Modified Pag-ibig Apo, 2. apo. So, para ma-distinguish din siya na ang binabayaran mo ay para sa Modified Pag-ibig 2 at yung regular na Pag-ibig savings po ay para dun sa isa pong number na in-enter nyo para makapag-register Yes. kayo sa Pag-ibig 2. Apo. Pag Pag-ibig 2, ang simula po ng number ay 5. Yes po. Pag 12 iba- digits na nagsisimula sa 5. 12 digits na nagsisimula sa 5, Modified Pag-ibig 2. As in case makalimutan nyo, anytime naman, pagpunta nyo sa branch na Pag-ibig, okay, pwede rin nga kayong tumawag sa amin para i-verify yung mga Pag-ibig 2 numbers nyo. Sa Pag-ibig 1, yun po yung 1-2 ang simula. 1-2-1-0 karaniwan. Ganyan. 1-2-1-1. 1-0. 12 digits din po siya. Ayun. Just in case pala, ma'am, naisip ko lang, kung wala pang 5 years yung term ng Modified Pag-ibig 2, kailan ba niya pwedeng i-withdraw yun? Pwede ba pag namatay yung member o ano? Oo. Katulad po ng Pag-ibig 1, may grants for withdrawal din yung Pag-ibig 2. So, kailangan din po antayin yung 5 years kung di na siya nakapaghulog. Yes. Meron din pong total disability, Yes. insanity, death of the member. Yes. Po. Additional lang po yung permanent departure. Ayun, permanent Ayan. departure. So, pag immigrant na nga po, immigrant status ka na, pwede nyo pong i-withdraw yung savings nyo. Pero kaya pa rin na lagi namin sinasabi, mas maganda kung ituloy nyo muna. Kasi ang Pilipino, kahit nasa abroad yan, kahit ilang taon yan, babalik at babalik pa rin yan. Kasi iba pa rin ang Pilipinas. Opo. Ayan. It's more fun in the Philippines, ika nga. Okay. Ayun. So, yun po yung ating Modified Pag-ibig 2 program. So, dito na po tayo ngayon dun sa pinakabagong programa ng Pag-ibig, yung loyalty card. Yes, sir. Ano po ba yung loyalty card, Miss Jeets? Ito po yung card, ginawa po siya para sa mga member po ng Pag-ibig Fund na kasi kadalasan na naiisip lang natin ng Pag-ibig kapag maglo-loan, kapag kukuha ng bahay, ganyan. So, hindi natin naiisip yung Pag-ibig sa ating daily needs, ganyan. So, ginawa po ito yung atong loyalty card. Meron po siya mga rewards at discounts. So, Sir Chris. Ayun, so gamit nga po yung loyalty card. Alam ko meron po tayong ano dito, yung ipa-flash lang po ni sir yung ano, yung sample natin ng loyalty card. So, ayan, so habang inaano po natin yan, yung loyalty card nga po, gaya na nabanggit ni Miss Jeets, loyalty card from the word itself, dahil loyal ka sa Pag-ibig, bibigyan ka namin ng reward tsaka discount. So, ano nga ba yung mga establishments na pwedeng paggamitan ng loyalty card natin? So, dito sa Pilipinas, meron tayo sa mga, kung mahilig kang magpa-salon, meron tayo sa David Salon. Yes. Mahilig kang mag-travel, meron tayo sa To Go Travel, meron tayong discount. Outright discount po ang usapan dito, ha. So, automatic, hindi po siya mga points lang. So, automatic outright discount o bawas dun sa presyo mismo ng product na ina-avail natin dun sa partner merchant. Sa Pure Gold, meron na po tayong partnership. Inaantay na lang po natin yung Go Signal.
Susunod na rin po ata yung Jollibee and SM. So abang-abang po tayo. Meron din po tayo iba sa Jerry's Grill, sa mga school, sa mga hospitals. Meron po tayong mga Petron. discounts dyan. Sa Petron po, Petron Gasol. Actually, alam niyo po ba kung bibili ka ng isang tangke ng Petron Gasol, meron kayong discount, 10 piso. So maka 10 gasol ka lang, bawi mo na 100 binayad mo sa ID mo. Ayan. So yun po yung loyalty card natin. So, pwede bang makapag-avail ang mga membro sa abroad? So sa ngayon po, para sa aming mga OFW members, hindi pa po available ang pagpapamember sa abroad. So pag-uwi nyo na lang po dito, kasi po paano po ba minemember itong loyalty card? Una po sa lahat, mag-fill out po kayo ng form, magpipicture po kayo ng ID Biometrics. picture, Yes. tapos biometrics, tapos magsasign din po kayo dun sa parang signature pad po nila. Then, ipapadala po ito sa inyong mga bahay. Pwede rin pong pick upin sa Pag-ibig branch kung saan po kayo nagpa-member. So, for the meantime po, wala pa po kaming mga kiosk po na pwede kayo mag-avail ng loyalty card sa abroad. Ayun. Pero pwede naman kayo habang andito sa Pilipinas, kahit saang branch ng Pag-ibig. Saglit lang po yun. Saglit lang po yan. Napakaraming branch ng Pag-ibig ngayon. Halos nga lahat na ata ng city meron tayong branch sa At yung Pag-ibig. may payment po ito, 100 pesos, Ayun. para lang po doon sa card. Yes. After po nun, wala na pong payment. Opo. Ayan. So, yun po yung loyalty card program ng Pag-ibig. So, halos lahat po ata. Just in case po pala may mga katanungan tayo, pwede po kayong tumawag sa 553-8656 po. or 788-3607. Yes po. Sa mga pwede rin tayong mapanood ng live sa www.ustream.tv/channel/kakampi online or kakampi-news.blogspot.com or kakampi.wix.com/kakampi. Tapos kung meron po kayong mga ibang katanungan, particularly sa mga serbisyo po, may further questions pa po kayo, pwede po kayo mag-email sa ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. ayun. So, lang siguro, na tayo, recap. So, Miss Jits, recap siguro tayo. Okay. So, yung pong Pag-ibig, pagpapamember po ng Pag-ibig, Ayan, so membership ng Pag-ibig, nag-start sa January 2010. Sinama na po ang ating mga OFW. Ang pagpaparehistro ay pwede nang mag-online. opo. So, hindi mo na kailangan pumunta sa Pag-ibig office para mag-fill up ng form, para magpa-member ng Pag-ibig. So, pwede mo na siyang gawin kahit saang parte ng mundo, gamit lang ang inyong mga cellphone. Tapos po, meron sa pag-withdraw po ng kanilang mga savings. Sa withdrawal ng savings, Meron po kami mga grounds for withdrawal, yes. Membership maturity, retirement, termination sa trabaho, total disability po, insanity, permanent departure po, tsaka death. Pwede rin po kayo makapag-avail ng multipurpose loan o kaya calamity loan, provided po na meron po kayong 24 months contribution at updated kayo ng 6 months po. Ayan. Hindi lang po namin nabanggit kanina, yung mga pag-avail ng mga loans, tsaka yung mga claims, actually pwede po yan kahit saang branch. Yes po, opo. So, ang gagawin lang po ng branch, i-accept yung application ninyo, then i-forward po dun sa mismong branch kung saan dapat i-process yung inyong mga loans or claims. Then eventually, pwede nyo rin pong i-request ang inyong mga checks or yung proceeds ng inyong mga loans or claims na ipadala rin mismo dun sa inyong dun sa branch kung saan kayo nag-apply o diretso sa inyong mga ATM accounts. Pwede po yan. Yes po. Ayan. Then, So, bukod housing po loan doon, po. ayan, housing loan, nabanggit po natin. So, ang eligibility, at least 2 years member. Active po siya, dapat at least 3 or 3 to 5 months. Yes, 3 months po. Ayan. Meron kang valid employment contract. Kung paalis ka na, dapat mag-iwan ka ng SPA or pag nasa abroad na, SPA din na dapat ay kinuha o consularized. Yes, Tama yes po ba? Consularized po. Ayan. So, ang mga housing loan natin, pwedeng pambili ng lupa lang, residential lot,
bahay at lupa, condo, townhouse, pwede ring refinancing gaya na nabanggit natin kanina. From bank, pwede nating ilipat sa Pag-ibig to avail of the lower interest rate. Ayan. At yung loan term po na is pwede po kayo mamili up to 1 to 30 years. 1 to 30 years. So, napakahaba po yun. Gaya na nabanggit ko rin kanina, anytime pwede kayo mag-advance sa principal Yes po. para matapos agad yung loan or ipa-shorten kung gusto nyo po yung term Yes ng po. loan. Ayan. And yung pong ating modified Pag-ibig Modified po, Pag-ibig po, yung, nabanggit ito din po natin. yung additional sa ating Pag-ibig One Savings. Ginawa po ito kung sakaling nahahabaan kayo dun sa pag-iipon sa Pag-ibig One. So, meron po tayong modified Pag-ibig 2. Kailangan lang po Pag-ibig One member po kayo at ang minimum contribution po nito ay 5 years. Ay, 500 pesos po. Pwede na ma-withdraw ang inyong hulog within 5 years. Yes. Then, ating- bukod doon, meron tayong nabanggit natin kanina, yung dagdag ipon raffle Yes po. promo. So, ang basically naman, ang mission talaga ng dagdag ipon raffle promo, para matulungan ang ating mga membrong mas makapag-ipon para sa kanilang pagre-retiro. Yes po. Kasi yung iba, ang hirap ng trabaho sa abroad, di ba? Alam naman natin yon. So, Wala silang maganda, naiipon. yung iba walang naipon, kaya inaabot ng 10, 20 years sa abroad. Pag uwi sa Pinas, walang ipon. Kaya maganda sa ating mga membro, habang kayo ay bata pa at kumikita, maganda magtabi-tabi po tayo. At least, pagdating po ng retirement, ika nga, nung bata ka, you work hard for your money. Yes, wow. Pag retire mo, let your money work for you. Wow. Diba? Kabaliktaran. English po Wow. yun. So, ganun po siya. So, basically, you save for your retirement. So, mag-ipon ka para sa sarili mo. Tama. Kasi marami tayong case na natulungan na lahat, napag-aral na lahat ng kamag-anak. Yung sarili mo, Yung naiwan. sarili mo, hindi nakalimutan. Nakalimutan. At least kahit papano, mayroon kang Pag-ibig contribution or Pag-ibig savings, may mawi-withdraw ka pagdating mo ng 60 Tama. or retirement. Okay. Ayun. So, Then, yung raffle po, minimum po nito sa isang raffle entry ay 600 pesos po. Promo period po namin is from June 1 to December 31 at ang grand draw po namin is from January January 22, 2016. Last po yung ating loyalty card. Ayan, yung loyalty card. So, yun po yung way ng Pag-ibig para pasalamatan ang ating mga miyembro sa kanilang paghuhulog. So, being as member, pwede kang makapag-avail ng mga rewards or discounts sa ating mga partner establishments. So, gamit po yung inyong mga loyalty cards, i-present lang nyo lang siya. Actually, may mga membro tayong bumabalik o kay tumatawag. Nagpapasalamat dahil may case tayo na na-hospital yung anak niya. De, medyo short sila. Buti na lang, meron siyang loyalty card. Nakapag-discount siya ng 2,000-3,000. So, malaking bagay po yun Yes kahit po. papano. Ayan. Sa mga gamot, di ba? Sa mga gamot, sa generics pharmacy, meron pa bali tayong- 5 to 50% discount. So, napakalaki po yun. Pfizer products, pwede kayo mag-avail ng discounted na price kahit sa ng Pfizer. Pwede sa Mercury, sa generics, wala ata sa generics. Wala po sa South Star Mercury. Drug. Ayun. Okay. Pwede mo kayo mag-inquire sa OFW Center at pagibigfund.gov.ph para sa mas marami pa pong katanungan sa loyalty card. Yes. Apo. At ito na po. Yung pong ating lang po natin, recap lang na po natin yung Pag-ibig savings na yung pong iniipon nyo, tumutubo po yun ng dividendo Yes. at ibabalik din po yun sa inyo. At bukod po doon, marami pa po kayong benepisyo katulad ng mga na-discuss po namin kanina. Lahat po yun ay pwede nyo po ma-avail once sa Pag-ibig Fund. Ayun. So, bago po tayo magtapos, yung pula natin yung ating mga palatuntunan ganito ay kada Miyerkules Yes po. ng 11 alas to 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So, anytime po, kung just in case may mga katanungan po kayo sa inyong mga isip o kayo mga gusto nyong i-clarify, pwede kayong manood sa amin o kayo tumawag o kayo mag-email sa amin. Lagi po kaming andito para sagutin ang inyong mga katanungan. Kahit gaano po kahirap yan, gagawin namin ang lahat para sagutin ang inyong mga tanong. Opo. Kontakin nyo lang kami dun sa nabanggit ko kanina, 724-4244 ang aming call center,
o kayo mag-email kayo sa fwcenter@pagibigfund.gov.ph. ayan. Okay, So, lubos po namin kaming nagpapasalamat sa lahat ng aming mga tagapakinig. Ako po muli si Christopher Lee. At ako naman po si Jitsi Cruz ng Pag-ibig Fund. Bumabati sa inyo na isang magandang araw at lagi po natin tatandaan sa Pag-ibig Fund, ang pinaghirapan ay may katuparan.